Hello po, good afternoon sa lahat. Good morning, good evening, nasaan man kayo, OFW, saan man kayo sa um, mundong ito. Magandang hapon po sa Bisaya, mayong hapon sa tanan, hapon diri sa Ireland. Ito po si OFW Good Vibe Studio, si Marilyn. Short vlog lang po ako ngayon dahil sa mga pangyayari na naman sa Pilipinas. Ano ba, kahapon lang nag-hearing yung TRICOM, yung about sa fake news, yung sa mga vlogger na pinapatawag nila kung ano man ang policy or batas na gagawin nila. Sabi-sabi wala naman silang magawang batas dahil nasa batas na ang mga paano mo tutugisin yung mga fake news, paano mo sampahan ng kaso yung mga nagsasabi tungkol sa iyo. Yun, nagkagulo dahil hindi dumalo ang 40 vloggers sa hearing. Watch ko lang kagabi the whole hearing, pinapanood ko. Grabe, si Congressman Abante nagwala na naman dahil minumura siya nung isang si Joey na talagang matapang na. So dito pakinggan natin ang live sa Isiminay. Agad-agad. Kung kahapon nagpunta ang mga vloggers, sigurado kahapon nakakulong na ang mga vloggers. At kung nakakulong ang mga vloggers kahapon and scheduled talaga itong impeachment na ito na mangyari ngayon, imagine niyo wala kaming mga hawak na mga cellphones, wala kaming mga laptops, wala kaming mga access sa social media. So sino na lang ang magrereklamo tungkol dito sa ginagawa nilang panglalapastangan sa demokrasya ng Pilipinas? Tandaan po natin mga bossing, si Inday Sara po ay ibinoto ng pinakamarami sa tanang eleksyon history sa buong Pilipinas at 32 million. Tapos, ganito na lang nila kung tanggal-tanggalin. Mamaya pag-uusapan natin mga partners yung articles of impeachment, kung ano. So yun, talagang gigil na silang ipasa yung impeachment dahil si Vice President last week pa yun, yung nasa Japan siya sinasabi na niyang pinag-isipan na niyang tatakbo sa 2028. Tapos nung last day, kinukumpirma na niyang talagang tatakbo na siya dahil sa naghihirap ang ating bayan at ang mga tao dahil sobra na, grabe na ang corruption, dami ng mga problema. So yun nag-trigger sa kanila dahil para sa akin masaya na rin na sinasabi yun, masaya na rin na kahit ako dahil yung mga tatakbo mapundar ni Vice President ang political lineup niya dahil ang mga tao ay kailangan ng mga political alignment niya na may leader sila. Pinasa na nilang impeachment, dire-diretso to 115 na ang pumirma. Ano mang mangyari, pakinggan natin ang si spokesman nila to sa mga Duterte, si Attorney Panelo. Ni Vice President Sara Duterte, makakausap naman. Tungkol po rin sa impeachment Attorney Panelo, ni Vice President Sara Duterte, makakausap naman natin ngayon dating Chief Presidential Legal Counsel, Sal Panelo. Ano ang pangyari sa impeachment? Magandang gabi po sa inyo, Attorney Panelo. Magandang gabi po, Marina. Yes sir, nabanggit po ninyo na railroaded itong impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong ibig sabihin? Obvious naman di ba? 200 plus, 103 lang ang kailangan nila. Saka bilis. Pina-stampay nila lang isang buwan. Pagkatapos, within less than 24 hours, pwede na agad.
Pero dito po sa pinaka-proseso, may nakita po ba kayong mali o wala po sa lugar o hindi naaayon sa batas? Well, in the first place, dapat hindi pinayan yan. Kasi alam naman natin na propaganda lamang yan. Alam natin, na yung pinaka-main ground nilang confidential funds, hindi nga dapat maging ground yan sapagkat wala pang final na desisyon. Wala pang desisyon ng COA. Pero na nga mga lumabas na Binigyan pa desisyon ng hanggang COA na walang February. irregularidad. February na ngayon. Kaugnay sa confidential funds. And yan, halos lahat ng companies, yan nakatutok. Yes, sir. Medyo mahaba pa po itong February ba? proseso pa lang April. ito, dahil magkakaroon pa ho ng Labas hearing. ang COA. So, kayo po Ah, ay result. parang positibo na ito po ay madedepensahan ng bise at ng kanyang kampo. Well, definitely, si VP Inday Sara is ready to face the impeachment, and she will face it courageously, smilingly, and competently. Nakausap niyo na po ba ang bise? Ano po ang kanilang reaksyon? Ang reaction ni VP Sara, binigay niya na bago pa nangyari yan, di ba? 2 weeks ago, sinabi niya, I'm ready for the impeachment, my legal team is ready, bring it on. Ganun po. Okay, so possible repercussions. May nakikita po ba kayong mga konsekwensya nitong Bring it on. Duterte impeachment? Well, definitely, number one, ipinapakita lang dito na itong mga lawmakers hindi nakikinig sa tinig ng bayan. Pinakita na yan nung nakarang linggo nung nagsagawa ng suporta sa panawagan ni Presidente Marcos Jr. na itigil niya ng impeachment dahil unang-una, ito ay walang saysay, hindi makakatulong sa kahit na sinong Pilipino at magkakalikha lamang ng mas malalim na hidwaan. Pangalawa, hindi rin sila nakikinig sa kagustuhan ni Presidente Marcos Jr. na magkaroon na tayo ng katahimikan. At ang ibig sabihin niya, dahil tinutuloy nila, pinag-aalab nila ang galit ng taong bayan sa kanila. At pinag-aalab at the same time, yung suporta naman ni VP Sara. So, sa kampo ng mga Duterte, sila ba'y naniniwala? Kayo po ba'y naniniwala na walang kinalaman ng Malacanang sa pagpatupad ng impeachment? Gayong ang kanya pong sariling anak, ang panganak po ni Pangulong Marcos na si Congressman Sandro, ay kasama po dito sa mga pumirma. Hindi naman po nabago hanggang ngayon yung kanyang panawagan na itigil ang impeachment. But, dahil nga yung anak kasama, so ang tao mag-iinala na maaaring may kinalaman siya. Pwede rin naman na from the very beginning at the inception, itinago niya na may kinalaman siya at nagbigay siya ng anunsyo na siya'y kontra rito upang siya'y na hindi mapaniwalaan, hindi pa kinalaan na siya'y kasama rito. But titingnan natin ang mga susunod na Budol. mga payag niya. Pero may posibilidad sa palagay ninyo na talaga magkaiba lamang po ang pananaw ng mag-ama. O pwede naman, nangyayari naman yan. Papaw, napaka-wise. Hindi sila magkatugpa. Natural lang yaman. But until we hear from President Marcos Jr., we cannot speculate. Ayan, and speaking of that, ito pong defense team ni Vice President Sara Duterte. So ito po ay magiging makasaysayan dahil isa pong dating Pangulo ang sinasabing magiging Attorney Panilo yung spokesman siguro nila. Maraming ang tigisan to ng politika, abogado, nakakaawa ang Pilipinas. Kinukurap talaga nila ang bayang Pilipinas. Grabe si Marcos, walang katapusang, walang patutsadang korupsyon sa mga, hindi lang sa kanya, tauhan niya yung budget. Yung may narinig pa akong nabalita kanyang ubaga na parang ang PhilHealth is na-bankrupt na, wala ng pira. Pakinggan pala natin si Vice President dahil may hayag tungkol sa impeachment niya. Eksklusibo namang nagbigay ng pahayag sa News 5 ang na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo.
Bril, anong reaksyon ni VP Sara matapos siyang i-impeach ng Kamara? Cheryl, nakausap ko nga kanina si Vice President Sara Duterte habang gumugulong ang sesyon ng Kamara sa pagpapatalsik sa kanya. Naging maayos naman ang aming usapan pero naging matipid ang kanyang reaksyon hinggil sa pag-impeach sa kanya ng mayorya ng mambabatas. Sa eksklusibo kong panayam kay Vice President Sara Duterte, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives kaugnay ng kanyang impeachment bago maglabas ng pahayag. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So, kailangan natin natin. So yun, antayin ang sunod na action. Ibig sabihin na Ang sunod na isang action, malaking problema. ang sunod na action nito ay ipadala na nila sa Senado. Tapos parang karong Friday, magsara na sila dahil eleksyon na, nakahang yung impeachment ni VP Sara. Yun ang dadalhin nila sa kampanya na talagang i-down nila si Sara dahil siya lang naman ang malakas na contingent nila sa pagka-presidente. Sana panawagan lang ako bilang Pilipino, panawagan sa mga Pilipino. Please lang, makinig kayo sa mga pangyayari, hindi lang ito Marcos Duterte. Yung budget naman, ito pa rin, yung budget ng 2025, si Attorney Rodriguez at si Congressman Ungab, pinapasa na nila sa Supreme Court. Tapos ang Supreme Court nag-reply na pasagutin, mag-explain ang from Bersamin, si Bersamin, siyang right hand ni Marcos. Tapos si Speaker Romualdez sa Senado, si Jesus Escudero. Mag-explain sila kung bakit anong nangyari sa 2025 budget na maraming blanco at malaki ang discrepancy noon. Yung mga tanong ni Attorney Vic Rodriguez kung sino ang naglagay ng mga blanco, naglagay ng figure doon sa mga blanco na nasa BICAM. So yun, hindi natin kalimutan ang malaking issue, yung mga issue nilang impeachment ngayon ni Sara. Mahaba-haba pa yun, mayroon pa yung mga steps kung paano magdebate pa yun, kung mag-hearing pa sa Senado. Pero alam naman natin ang numbers. Kung hindi niyo alam, kung paano matalo ang ma-impeach, makita niyo yung impeach si Corona dahil lang sa nabili ang mga Congress, nabili ang mga Senado sa pumirma sa pag-impeach ni Corona. So, hallelujah. Kung ma-impeach man si Sara, hindi na siya, kaya talagang pinupost nila impeachment dahil ayaw nila Sarang pa sa politika. So kung ma-impeach si Sara, hindi na siya takbo ng presidente sa 2028. Yun, maraming hindi natin alam ang mangyari. So ngayong 2025 sa May election, sino man yung i-endorse ni Sara, talagang ikampanya natin. Ikampanya ko. Number 1 si Attorney Vic Rodriguez, si Marcolita. So kung wala naman kayong sa line up sa PDP, dahil
parang sila yung magdala ng anti-corruption death penalty, sila ang magbantay sa kaban ng bayan. Pinakinggan ko yung mga pananalita, yung mga stand nila, yung platform nila. Yun ang isi-share ko dito sa vlog ko. So, salamat. Ito lang po ako at ingat po kayo lahat. Talagang i-pray natin ang bansa natin dahil nasa chaos na panggobyerno ang Marcos government. Comment lang po kayo dahil mababasa ko yung mga comment ng previous vlog ko. Salamat sa lahat at please like and subscribe. God bless again and yes, thank you. Bye!